Yan. Alam na po ninyo kung sino ang traitor dyan. Yon, alam nyo na. Alam nyo na ngayon kung sino talaga ang traidor, di ba? Yan yung sinasabi. Alam mo, Carpio, wala kang lusot. Kaya pala ang ingay-ingay nitong Carpio na to. Kakasuhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dahil sa isinulat itong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands, ang puting bahagi na kabarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Yan yung argument ni Carpio na ang linaw-linaw naman ang sinabi ni Marcoleta. Sinabi niya yun kasi in a way, parang sa paliwanag niya, parang ito ay treason dahil doon sa ginawa ninyong mapa na hindi kasama yung mga island na yon, parang yung pinamigay. Yun lang ibig niyang sabihin. Sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. So sinabi nito, palusot niya kasi, kaya hindi daw sinama yung mga island na yun kasi parang hindi pwede kasi labas na yan sa atin. O di para mo na rin talagang sinabi. Bakit natin ipinaglalaban ngayon kung sinasabi mo pala na merong decision o merong ganitong pamantayan na bawal isama yun. O edi, sagot mo, tanong mo, yung pinaglalaban ninyo, sabit. Alam nyo pala kaya nga ang sinasabi ni Marcoleta, yun nga yun yun na yung problema. Diba? Yun yung problema. Hindi pwede according to etong sine-explain ngayon ni Carpio. Hindi pwede. Kaya nga, dapat ipaglaban natin yung mapa, bagong mapa. Yun yung sinasabi ni Marcoleta. Mamaya, papaliwanag natin yan. Itong mahina rin kasi talaga ito Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng Arbitral Tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun.
ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin O yun din, wala din nga eh. sang-ayon sa Republic Act 9522 noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin Alam mo, ang gulo-gulo nila, no? Iba-iba sila na sinasabi. Ito daw, kesyo meron daw tayong batas. Alam mo, ito ang problema kasi. Yung batas, applicable sa bansa natin. Ang sinasabi nga ni Marcoleta, dapat ibigay na natin yung coordinates doon sa UNCLOS kasi sila yung magdidesisyon doon eh. Ibigay na. Hindi pa pwedeng dito lang. Hindi pa pwedeng kaya nga 'di ba, bigyan natin ng coordinates hanggang ngayon wala pa. Bakit? Puro tayo paglalaban. Wala namang pinaglalaban talaga. man kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate. Gugulo lang. They're entitled to Ito panoorin nyo to. Napakaganda ng paliwanag ni Marcoleta dito. Ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit. Kung hindi, lalagpas ka nga dun sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yun. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi marami nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita? May mga digital billboard dyan sa EDSA. Marami, O isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Bida-bida. Sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Ngayon, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor doon? Hindi mo sinabing sa China ang West Philippine Sea. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Oo. Kasi, tingnan mo Nelson, kung tayo lang, alam ba nandito tayo sa studio? Atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito eh. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala kukontra. Okay, ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, Dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, Oo. paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin eh. Kasangkot na sila eh. Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi yung boundary. Tayo, alam natin. Oo. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas, Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, Pag sinabi mo- kaharap na natin ang maraming mga nangaagin. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, pakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration.
So tayo ang nag-submit nito. Oo, sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct makikita natin yung contents. Ayan ang Table of contents niya. Aha. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Oo. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. Ayan. larawan, Oo. picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Oo, Pag-asa. kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. So nasa labas po siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Aha. Nautical miles away from the baseline. Aha. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Sino? Ang gobyerno ang gumawa. Sila po ang sumukat dyan. Yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala to, Balik mo! nawala yung mapa. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Aha. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Sino gumawa? Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Sino ba? Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Nakikita ninyo yung mga island na nandun sa blue? 'Di ba? Nakikita nyo? Hindi sinama, dapat kasama dapat yan doon sa kiniklaim nating West Philippine Sea. Ang problema, high seas na yon, yung international water. Kaya marami nagkiklaim. Dapat, kasi sa China, ang ginawa nila, inikutan nila yon. At sinabi ngayon ng UNCLOS na hindi tama yon, yung dash line na yon. Okay, hindi kinikilala. Tama yon, hindi natin kinikilala din. Ang punto dito, tayo, bakit hindi natin isinama yung island na nandun sa kulay blue, makikita ninyo, di ba? Bakit din natin sinama? Yun ang punto ni Marcoleta. Simple-simple lang ng punto niya. Hindi ko maintindihan. Di maintindihan itong mga gunggong natin. Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakana nito? Hindi sila, alam nila yan. Kasama sila? Kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila na traitor samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Kalayaan Island Group? Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga labas nga sa EEC. Paano mo isasama? Ay ba, ako nang gagawa ko. Kaya nga ilalaban ko nga eh. Ibinodrawing ko nga yung Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro kung magkakatapos-tapos kami. Itong isang puti na to kako. Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang Nasa loob. Yun namang medyo kako ganito. Lalagyan ko ng West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung number. Tulungan mo ako dito. Ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Kalayaan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sabihin mo. Sila po. Tapos ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traitor? Oo nga, Yan po igawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Kalayaan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume. Alam mo, ang ganda ng dito, paliwanag ni Marcoleta dito. Kaya ka magtataka ka eh. Bakit ang pinalalabas pa nilang
traidor, si Marcoleta, siya nga yung nagsasabi dito na ipaglaban natin ito. 'Di ba? Siya nagsasabi. Sino ba nagbigay? O sino hindi binigay. Sino ba ang nagpirma, 'di ba? Nagsubmit niyan doon sa ano? Walang iba kung hindi kasama diyan si Carpio tsaka yung isang abogadong ewan ko, makakaliwa ata yun. Ito, na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw. Paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta kanya traidor, inaalis niya, i-give up ang ano. Doon nila ako pinipilit Samantalang sila po ang una. Ayan po, napakalinaw niya. No? Sila po ang naglagay, West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Ayan. Pero hindi nila sinaklaw yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. Ipakita nyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya yan ang gagawin ko. Sinaklaw ko ngayon. Ayan. Ayan, yung blue. Sa West, ayan ang mapa ng Pilipinas. Yung kulay, yung kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung nasa kaliwa niya, western side. Yan ngayon ang West Philippine Sea. Pero sinama ko. Yun. Nakita Nakita ninyo, ayun kasama na ngayon yung island. 'Di ba? Mama, ipo-focus pa yan. laki ba natin nito? Ipalakihin mo nga yan. I-zoom mo ng yan. kaunti. So ito ang... Dapat ganito yung isinabit dapat nila. ganyan ang ginawa nila. Ayun. Ito tong Spratlys na sa baba. Oo nga. Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, pipilitin ko ang NAMRIA, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Hindi ba Sen, bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na hindi mo pwedeng... Ilalaban ko nga kasi ito nga, nasakop na natin ang high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko sa kanila. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius. In-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Kaya kailangan nilang i-deposit So ilalaban mo lang talaga. Pagkatapos meron pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha siya uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo Ngayon, hanggang ngayon, wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung KIG. Anong epekto nun? Hindi yun. Ang galing may example pa may jurisprudence pa. Diba? Kaya alam mo, may punto si Marcoleta dito Nag-submit kasi sila mali nga May ano ba yun? May epekto ba sa batas yun na ito na sinabit mo tapos... yung doktrina ng estoppel. Anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa mo, tapos papalitan mo. Nako. Yun ang sinasabi ko. Ayun, di ba? Ayun yun Sabihin sa inyo, ginawa nilang mapa ni na Carpio at ni Batong Bakan. Hindi ko sinasabing silang gumawa. Yung Kasama sila nung isubmit nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yan nga, yung isa... Nagegets ninyo na. So sino talagang dapat? Kaya nga sinasabi ni Marcoleta na parang nagbitaw siya na treason, parang ganon. Di ba? Alam naman ni Marcoleta na hindi pa pwedeng yun yung ikaso. Kaya lang sabi niya nga doon sa programa din, sinabi niya yun para ibigyan diin na ikaw ang naging traidor. Hindi ako. Huwag mong baguhin ang istorya. Yung mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. So dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? So dito, kung may mag-object man, at least yan ang pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Yan po, napatunay. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Kalayaan Island Group.
Kaya po kayong mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Yun, alam nyo na. Alam nyo na ngayon kung sino talaga ang traidor, di ba? Yan yung sinasabi. Alam mo, Carpio, wala kang lusot. Kaya pala ang ingay-ingay nitong Carpio na to. Hindi nyo napansin? Wala naman siya na eh. Retired ka na dapat eh. Eh bakit ang ingay-ingay mo? Eh kasi naman pala, meron naman palang problema doon sa kanyang isinagmit. Nako, kaya, alam mo, kung ako sa'yo talaga, Carpio, tumahimik ka na lang kasi hindi mo alam. Iba mag-aral si Marcoleta, hindi nagsasalita ng walang yung sapat na ebidensya o yung sapat na kaalaman doon sa bagay na sinasabi niya. At pag ito bumitaw, hindi ito yung careless. Alam niyo yung careless na basta lang bumibitaw. Pag ito nagbitaw ng salita, siguradong merong patutunguhan, 'di ba? Merong siyang sabi nga ay parang backup, ika nga. Meron siyang backup na doon sa kanyang sinasabi. Eh wala mahina kayo.